The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. A-action po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid ng taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga kaaksyon, isang ginang mula sa Daraga Albay ang dumulog sa ating programa upang ireklamo ang kanyang ex-boyfriend na nakilala lang online dahil simula ng hiwalayan niya or hiniwalayan niya raw ito ay nagsimula ng gumawa ng mga fake accounts at araw-araw nang nagpo-post ng mga paninirang puri tungkol sa kanya. Kasama natin ngayon si Manilyn Freyolo. Magandang hapon sa iyo, Manilyn. Magandang hapon po, ma'am. Apo, pwede niyo po bang maikwento sa amin paano nagsimula itong paninirang puri ng ex mo? Nagsimula po yan nung September. Tapos natigil po yun ng mga October na. So ibig sabihin isang buwan, Oo. sunod-sunod. Ngayong linggo naman to, nagsimula na naman ulit siya. Na yan nga mga paninira na pinopost niya na hindi naman totoo. At ang pag-comment niya na puro kababastusan. Etong ex-boyfriend mo ay nakilala mo lang online. Kasi Paano mo nakilala ito online? nag-message siya sa akin. Tapos doon na nagsimula na tapos nung matagal na kami na magka-chat, nagsabi na ako na nagdesisyon na rin ako na mag-aasawa na ako. Nangako siya sa akin na magtatrabaho daw siya, tutulungan ako. Sabi ko, sige. May 26 umuwi po siya. After 2 weeks noon, bumalik na siya ng Lumbang para magtrabaho nga. Pagka-uwi niya ng Lumbang, isang linggo, bumalik na naman na hindi ko alam. Okay. Doon ako nagalit. Nakilala mo siya online. Siya yung unang nag-message sa'yo. Opo. Tapos, mga sweet messages, yung pinag-uusapan nyo Opo. to the point na na-inlove ka sa kanya. Opo, kasi nga, mabait nga. Mabait itong lalaki. Tapos, pinangangakuan ka ng kung ano-ano. Magtatrabaho daw siya, tutulungan ako. Di naniwala mo ko, sige. Tumagal niya sa akin ng 2 linggo. 2 linggo sa akin, ngayon, gusto nang umuwi ng Lubang kasi magtatrabaho ako. Tutulungan kita, magpapadala ko sa'yo. Ngayon, So, ikaw yung magtatrabaho? Siya. Okay. Anuhin ko lang muna so nagkakilala kayo, tapos after a month, nagkita kayo dahil pinuntahan ka niya mismo dito sa Bicol. Opo. Okay. 2 linggo kayo magkasama dito sa Bicol. Opo. Nagpaalam ulit siya na babalik siya doon sa lugar niya para magtrabaho at Opo. tutulungan ka niya. Opo. So umasa ka naman na magiging maayos yung pagsasama niyo. Opo. Tapos, Taga saan ba itong boyfriend mo? taga Bigo, Lubang, Occidental, Bigo, Mindoro. Lumban, Occidental, Mindoro. Opo. Okay. Gaano katagal yung naging relasyon mo sa kanya? Pagkatapos ng 1 linggo siya doon sa Lubang, ma'am, hindi ko pala alam na may balak umuwi. Nagtatrabaho ako ng Anislag. Doon ako natutulog gabi-gabi.
Di nung galing na ako alis umaga, pauwi na ako. Andyan sa likod ko pala tawag sa akin na hindi ko alam na umuwi talaga. Galit ako noon, halos araw-araw ko siyang inaaway kasi wala man siya trabaho pag-uwi niya dito sa akin. Di nagtagal naman siya ng 2 linggo sa Mayon. Pagkatapos noon, bininta niya yung cellphone, umuwi naman siya ng Lubang. Kaninong cellphone? Cellphone niya. Okay. Pagkabinta niya ng cellphone, nakauwi na siyang Lubang. Pagkatapos ng 3 araw, gusto naman umuwi. Umuwi, papunta naman dito. Oo, hindi ko na pinayagan. Kasi umuwi, walang damit na dala, wala man pera, pinapakain na lang namin. So, ibig sabihin, masaya ka sana na umuwi sa'yo dahil may relasyon kayo, kaya lang pakainin, palamunin, pabigat sa'yo. Opo, kasi nga, minsan maghapon natutulog. Hindi, utusan mo, nagdadabog. Okay. To make the story short, ilang buwan naging maayos yung relasyon ninyo mo? Wala naman siguro yung buwan kasi nga, umuwi siya ng Lubang 1 linggo, tapos nagtagal sa akin ng 2 linggo, umuwi na naman ng 1 linggo. Yun na yung last na yun. Pero yung komunikasyon nyo sa isa't isa, mga ilang buwan? Siguro yung simula sa una, o yung nagsama na kami. Nagsimula kami magka-chat February, tapos nung hiniwalayan ko na siya, na wala na ako sa'yo naging komunikasyon, simula nung nagsabi ako sa kanya na huwag ka na umuwi. Okay. Ilang beses kayo nagkita? Bali, nung pag-uwi niyang 2 beses na pag-uwi sa akin, 2. So, 2 beses lang kayo nagkita. Kasi 2 beses na nag-uwi sa akin eh. Okay? So, parang mas maganda yung relasyon nyo, yung pag-uusap nyo, online lang. Nung nagkita na kayo, parang hindi na naging maganda yung pagsasama nyo. Nung una, okay kami. Nung nagkita na kami dyan, nag-uwi dyan sa amin. Una. Nung pangalawa na, hindi ko na gusto. So, ano yung pinakarason? Bakit ka nakipag-iwalay sa kanya? Yung rason ko po talaga nun kasi yung kapatid ko tsaka yung asawa niya, uuwi na ng Maynila. Ngayon, nagyaya mag-inom tayo. Tapos biniro siya ng asawa ng kapatid ko na makikisayaw kami siya ni Mane. Nagalit yun. Sino itong Mane? Ako nga. Okay. Nagalit yun, pumunta ng kusina, kumuha ng kutsilyo. Gustong saksakin yung lalaki, yung asawa ng kapatid ko. Ngayon, inagaw ko. Ngayon, yun na, nagalit na ako na kako hindi ito pwede dito sa akin. So, bakit niya inambahan ng kutsilyo itong bayaw mo? Kasi nga, yung biro nga ng bayaw ko na Makikipagsayawan kayo, oo, punta kami kasama ka. Oo, makikisayuan niya kami ni Mane. So, parang nagselos. Nagselos. Pero, hindi mo akalain na ganun yung ugali nitong ex-boyfriend mo. Opo, tapos minsan nagchat-chat siya sa kapatid niya, hindi naman sa kanya nagre-reply. Nagre-reply yun sa akin, ang sabi sa akin ng kapatid, ang sama ng ugali niya ni Tam yung baguhin mo. Tapos nakausap ko naman yung nanay niya, nung kausap niya, binigay sa akin, na pag umuwian niya yan si Christian ng Lubang, huwag mong papuntay ng Maynila. Kasi baka ay niya, bumalik naman yan sa pagka-addict, dito muna sa akin pa, diretso yun sa Lubang. So itong ex-boyfriend mo ay isang addict? Yun ang nalaman ko simula nang magsabi sa akin yung nanay. Isa pa yun sa mga dahilan ko kung bakit ayaw ko na siya pabalikon doon sa bahay namin. So ibig sabihin, huli mo na nang malaman na ito palang boyfriend mo ay hindi maganda yung pagkatao. Opo. Okay. Ano nga yung pangalan nitong ex-boyfriend mo? Christian Evarly Poblete. Christian Evarle Poblete. Okay. So, paano naman nagsimulang makatanggap ka ng mga paninirang puri? Simula po nung una, nung September. Pero hinayaan ko na yun kasi tapos na yun. Ngayon lang December naman ito niya sinimulan. Okay. Sinimulan niya naman ngayong December. Opo. Ano naman yung mga pinaggagawa nito sa'yo? Yan ang pag-post niya na iba't ibang account na magnanakaw daw ako. Nagnakaw ako ng pera, mga gamit. Tapos yan ang mga paninira niya sa akin na yung mga pangbabastos niya sa akin na hindi ko na gusto. Sobra na. Tapos isa pa po doon, ma'am, ang ano ko po, may account siya na pangalan ko, mukha ko, na may chinachat siya. Ang gusto ko lang, kaligtasan ko rin, tsaka mga anak ko. Baka may kachat siyang galit na sa kanya. Ako yung mapagbintangan kasi account na gamit niya, pangalan ko, mukha ko pa. Baka Okay. mamaya, tirahin na lang ako. So, ang mga pinagagawa niyang mga fake account ay nakapangalan sa'yo at yung iba naman nakapangalan sa kanya. Marami pa po iba. Marami pa. So, maraming accounts ang ginagawa nito Iba-iba. para
siraan ka. Opo. Okay, yung iba, sinasabi na hindi ka i-hired bilang katulong dahil isa kang magnanakaw. Opo. Yung iba naman, nagpo-post naman siya na ikaw ay, anong klase ka daw na babae? Bayarin. Bayaran. Oo. Ano pa? Nagpapabayad daw ako. Tapos pinipilahan daw ako ng mga sundalo yan sa mayon, sa kampo. Mhm. So lahat ito ay mga walang katotohanan. Wala po yung katotohanan. Okay, so yun yung mga pinupost niya sa'yo. Ano pa yung mga comment na ginagawa nito sa mga post? Mga kababastusan na wala naman katotohanan. Okay, so paano mo naman nasabi na siya yung nasa likod ng mga fake account na ito? Kasi chinat ko siya sa main account niya. Isinend ko lahat ng account na yon na iba-iba. Na itong lahat ng account na ito, sa'yo to Christian, di ba? Umamin siya, oo, ginawa ko yan. Dahil nga sa gusto niya akong siraan. Ayan, so ibig sabihin, inamin niya na Opo. lahat ng mga accounts na yon, fake account na yon, ay siyang nasa likod nito. Opo. Ayan, ano, yan ba yung pag-aamin? Oo, ginawa ko yan kasi di mo alam, sobrang nasaktan ako sa ginawa mo sa akin. Iniwan mo na lang ako nung basta-basta. Di ko alam kung bakit ikaw nagturo sa akin, kaya kung nagawa lahat yan sa'yo, kung nagmahal ng lubos at sa'yo ako nasaktan ng sobra. At sa'yo din ako natutong gumawa ng... Okay, so ibig sabihin, merong pag-aamin, lahat ng ginawa niya Opo. ay inamin niya mismo sa'yo. Opo, ma'am. Sa paraan ng Viber Messenger, Facebook Messenger. Opo. Okay. So, dahil dyan, napatunayan mo talaga na lahat ng yon Sa ay kanya. siyang nasa likod. Opo. Okay. So, ano yung gusto mong mangyari ngayon? Gusto ko po, ma'am, patunayan niya yan na paninira niya sa akin kung saan ako nagnakaw, tsaka yung mga pinagbibintang niya sa akin na hindi naman totoo. Okay. So, sa tingin mo, dahil alam mo sa sarili mong hindi totoo, so bakit niya pa kailangang patunayan? Kasi nga, puro na paninira sa akin, sobra na. Nung Okay. una, pinalampas ko, pinatawad ko siya. So, ang gusto mo na lang mangyari, pagdusahan niya, Pagdusahan, bayaran niya, opo, yun lang po. pagbayaran niya itong mga ginawa niyang paninirang Opo. puri sa'yo. Kasi kung aminin niya pa, patunayan niya pa, sa'yo na mismo umamin. Opo, ma'am, yun ang gusto ko sa Okay. niya. Pagbayarin niya yan. So, ano yung naramdaman mo nung lahat ng mga ito ay nalaman mo, nabasa mo? Di ba? Isa kang nanay. Opo, puro kahiyan, lalo sa mga bata, mga minor de edad yon. Paano kung may bulihin yung mga bata na nanay mo anyat? Ilan Bayarin. yung anak mo? 4. Yung nanay mo anya bayarin, magnanakaw. Oh. Kawawa naman yung mga anak ko. Mhm. Meron ka na bang nalaman na yung anak mo ay nakaranas na ng pambubuli dahil dito sa mga Wala pa naman po. na-post sa social media? Wala pa naman. Okay. So, kailan mo last na nakausap itong si Christian? Yung pag-amin niya kahapon, Kahapon lang? Oo. Okay. So, eto bang si Christian ay meron na ding asawa, kinakasama? wala. Ikaw? Wala rin po. Okay. So, sa tingin mo, nagsiselos itong si Christian, doon nagsimula yung lahat kung bakit ka ginagawa ng mga ganitong issues? Ang gusto niya po, ma'am, yung dahil hindi niya matanggap na iniwalayan ko siya, ang gusto niya sirain yung buhay ko, yung mawalan ako ng trabaho, yung masira yung buhay. So parang binablackmail ka na nitong si Christian Opo. para hindi mo siya hiwalayan. Opo. Okay, napakatindi naman ng power nitong si Christian, ano? So hindi siya makamove on. Ano ba yung ginawa mo kay Christian? Bakit parang ayaw na ayaw ni Christian, hiwalayan mo siya? Siguro nung una pagbalik, nung unang pagkita namin, pinakitaan namin siya ng magandang ugali. Kasi mabait naman kami dun sa bahay. Nung pag-uwi niya ng lubang na, nung pagbalik niya dito ulit, hindi ko na gusto yung ugali niya. Kaya doon na, tapos yun na yung sinabi ng kapatid niya at nanay niya, doon na nagtugma sa akin. Na, Meron ka bang pagsisisi na sana hindi ka na lang nakipag-chat sa hindi mo kakilalang tao? Opo. Yun na lang po ang aking lesson sa buhay ko, na huwag na basta-basta magtiwala sa mga ganyan-ganyan. Bakit naman, siyempre meron ka ng dating asawa, di ba? Itong tatay ng 4 mong anak. So, bakit nireplyan mo itong si Christian nung nag-message siya sa'yo? Kahapon po, ma'am. Hindi, yung pinakauna kung bakit ka sa kanya na in love. Kasi maganda pa yung usapan namin sa sa Messenger. So, ibig sabihin nito, parang gusto mo pa rin naman pumasok sa isang relasyon. Pag nagsubok lang ako, baka okay na.
Bakit? Kumusta yung relasyon mo sa dati mong asawa? Yung unang asawa ko, lasinggero din yung gabi-gabi kami nag-aaway. Tapos yung mga bata, naapektuhan na kasi iyak ng iyak. Kaya doon ako nagdesisyon na hiwalayin ko yung asawa ko kasi nananakit ko. Kasal lasing. kayo? Hindi po. Okay. So, nagdesisyon kang hiwalayan yung tatay nitong mga anak mo sa rason na gusto mong magkaroon ng peace of mind. So, ngayon, pumasok ka sa ganitong sitwasyon again, gusto mo lang naman magmahal, Opo. pero sa pangalawang pagkakataon, mas problema, Delubyo. dilobyo. Kasi nga yung mga ginagawa niya sa akin, di na maganda. Isa pa ma'am, gusto ko lang yung maingat, yung wala sa akin mangyari na, di ba, may account siyang Born Priolo, mukha ko pati yung pangalan, ay mukha ko. Chinachat, baka marami siyang chinachat gamit yung mukha ko. Hindi ko alam na baka kung ano, saan niya gawin na masama, tapos hindi ko alam kung patayin na lang ako dyan bigla. So, grabe yung dulot nitong Kasi perwisyo po sa'yo. ma'am, ginawa na niya po yun ma'am nung huli. Nung may nagpunta sa akin na dalawang lalaki, taga-Pilar, may dalawang biik na pinadeliver ko daw. Ay, wala naman po ako alam dyan. Sino ba nag-deliver niyan? Nga Dave Herrera po. Siya po yun, yung Christian. Ikalawang araw naman po, may dumating naman sa akin. Ngayon, Born Priolo po, ma'am. Ko, bakit? Magpapaayos raw niya kayo ng washing machine? Ko, wala man ako washing machine ha. Sino ba nagsabi sa inyo? Born Priolo. Tapos, ikatlo naman na sunod-sunod, gabi na, may dumating sa akin na lalaki. Sabi ko, Born Priolo. Ko, bakit? Di ba niya pinapunta mo ako dito? Ko, wala man ako alam niya sa ano mo ah. Uy, ito chat mo oh. May Gcash ka ba? May pera ka ba? May ayaw makatikim? Yun ang chat niya doon kay James. So, parang pinapadalan ka ng lalaki, nakikipag-transact itong ex-boyfriend mo Opo. para latagan ka ng mga bagay na parang maging ebidensya niya na ikaw ay isang masama or Opo. maruming babae. Opo. Tapos, sumunod na araw naman, ma'am, may pumunta sa akin 3 tao. 2 babae, 1 lalaki. Naglakad lang yun, Bujaw hanggang Mayan. Naghahanap sa akin ng wallet. Andito raw niya yung wallet na napulot mo, te. Ko, wala akong alam yan. Sino ba nagsabi sa inyo? May nagchat niya sa amin, Janet Mirabuna. Sino itong Janet Siya pa Marabon? rin po yun. Okay, so marami na ang ginawa niyang mga fake account Marami po, ma'am. para ikaw ay ma-stress. At syempre sa mga ganitong sitwasyon, scenarios talagang may, di ba, mamumroblema ka at iisipin mo talaga, parang mababaliw ka na to the extent na bakit ito ginagawa niya sa'yo. Oo, kasi ginagamit niya yung pangalan ko, pati yung mukha ko sa paninira niya. Okay. So buti na lang nakokontrol mo pa yung buti na lang di ka pa naman na, Hindi pa naman po. Kasi, pero alam minsan parang nakakabaliw na. minsan, ma'am, minsan gusto ko lang minsan pauwiin ko. Minsan makakaisip ka na talagang hindi maganda. Gusto mong pauwiin, Doon ko siya gantihan sa mga pinagagawa niya. So parang gusto mong pakitaan ng maganda, itrato ng maayos, tapos may gagawin ka sa kanya. Na dito ko nga siya pa huli. Ayun. Kaso di naman yun uuwi dito kasi takot na. Okay. So ito para sa maaring legal na pwede mong gawin, nasa kabilang linya ng telepono si Police Lieutenant Joshua Cruz, ang hepe ng Regional Digital Forensic Section Regional Anti-Cybercrime Unit 5. Magandang hapon po, Lieutenant. Lieutenant Joshua, magandang hapon. Hello, good afternoon po. Narinig mo po ako, ma'am. Opo. Lieutenant, ito pong si Manilyn ay talaga pong stress na dahil po sa mga pinanggagawa nitong ex-boyfriend niya na talagang, imagine mo, gumagawa ng mga fake account, pinagtitripan po siya, nagkakaroon din ng blackmail, pang-blackmail po sa kanya. Lieutenant, sa usapin pong ito na si Manilyn at Christian po ay meron po silang conversation. Chat messages na inamin po ni Christian ang pinanggagawa niya pong mga fake account, mga paninira online. Ito po ba ay maaring maging ebidensya para po ay kasuhan siya ni Manilyn ng paninirang puri? Definitely, ma'am, pwede pong magamit yung mga screenshot ng conversation nitong si Christian at Manilyn
para makapagsampa ng formal na reklamo Opo, so ibig, laban dito kay Christian. Kasi based sa aking pagkikinig, nakikita ko na pwedeng maging violation ni Christian ay yun yung libel. No? okay, cyber libel. Libel through the use of information and communication technology dahil ginawa ito ni Christian online gamit social media. And ang sinasabi nga ng ating guest na si Ma'am Manilyn ay tinisiraan siya online, no? May mga sinasabi na may mga foul words, so dinidefame siya. So dun sa mga elemento kasi ng libel, apat po yan. The first one is defamatory. Hinaharm yung reputation ni Manilyn. Pangalawa ay malice. Ibig sabihin ay malisyoso yung ginagawa ni Christian dahil ang gusto niya ay ma-harm si Manilyn o mawalan ng trabaho. The third is the publication. So maraming nakakabasa noon, maraming nakakakita online. And that is identifiable. So identified naman natin na si Manilyn yung sinisiraan niya. Okay, so, pwede itong magamit itong mga screenshots ng conversation na ito opo, against kay Christian. opo, Lieutenant, sa mga binanggit niyo pong apat, pasok po lahat. Ito pong mga criteria na pwede pong masampahan ng kaso, ito pong ex-boyfriend ni Manilyn. Yes po ma'am, base po sa mga sinabi ni Ma'am Manilyn ay pasok po itong mga elemento ng libel. Opo, so sa ngayon po, Lieutenant, ano po yung pwedeng gawin ni Manilyn para po itong kagustuhan niya po na pagbayaran ng ex-boyfriend niya ay mangyari na po? Pwede na anayahan po namin si Ma'am Manilyn na mag-report sa pinakamalapit na opisina namin ng cybercrime para makuhaan siya ng kanyang mga salaysay. Kasi siya rin o kung may iba pa siyang witnesses na makapagpapatunay na si Christian mismo, yung kanyang kausap at nagpo-post noon, ay mas makakabuti rin po. Opo. So, alam po natin, Lieutenant, na hindi lang po siguro si Manilyn yung mga nakaka-experience ng ganito pong problema, ganito pong stress sa buhay. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ano po ba yung maaari niyong maibigay na payo para sa mga nabibiktima po ng cyberbullying at ganito pong paninirang puri? Okay po ma'am. So, mga advice po natin sa ating mga viewers ngayon at sa lahat ay iwasan po natin ang unang-una makipag-transaksyon, makipag-palagay ng loob sa mga taong hindi naman natin talaga kilala ng personal pa. Iwasan din natin magbigay ng mga private o pribadong informasyon sa kanila na hindi ay maaari nilang gamitin laban sa atin. At kung sakali na maka-experience kayo ng ganitong situation, siguraduhin po natin na i-document natin ang maayos o i-reserva ang ating mga maaaring gamitin ebidensya kung kakailanganin natin na mag-file ng isang formal na reklamo. Opo. So, Lieutenant, linawin ko lang po, eto pong kaso na pwedeng kaharapin po nitong si Christian ay pasok po, it's either cyberbullying and libel. Libel po ma'am, libel. Okay. Kasi ang kaibahan po ang cyberbullying po, ang setup nito ay sa mga estudyante po, sa mga minor. No? Okay. So, ito po kay ma'am ay pumapasok po ito dito sa libel. Kasi Okay. po sa sinabi natin na bullying o Republic Act 10627, Anti-Bullying Act of 2013, ito po ay sa mga elementary at secondary schools. Okay, malinaw. Estudyante po, sa Apo, institution. malinaw po yan, Lieutenant. Pasok po sa libel itong si Christian. Maraming salamat po, Lieutenant, sa inyo pong panunod oras. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, ma'am. Ingat po palagi. Okay po. Sasamahan na lang po namin itong si Manilyn, dyan po sa inyong tanggapan para formal pong makasampa ng kaso at matulungan po natin sa ating proseso. Ay, sige po, ma'am. Inaantayin po namin kayo nang matulungan po natin ang ating complaint.
Maraming salamat, Lieutenant Joshua Cruz. Mandarin, napakinggan mo si Lieutenant. Opo, sir. Salamat po, sir. Okay. So, etong lahat ng mga ebidensyang ibinigay mo sa amin, ipinakita mo sa amin ay pasok bilang Opo, ebidensya para masampahan mo ng kasong libel itong si Christian. Opo. Okay, ano yung pakiramdam mo ngayon? Mag-ana po sa pakiramdam ko na mabigyan niya ng leksyon kasi hindi na natigil. Pinakiusapan ko na yan na tumigil. Ayaw. Hindi daw siya tatahimik hanggat di masira ang buhay ko. Ayun. So, meron pang pananakot. Tapos, nung sabi ko, yung report na kita sa polis, kaya manahimik ka na, nag-reply sa akin, ginawa mo yon, sige, ipapabarang kita. Ipapa? Barang. Ayun. So, may lahi pa ng mga mangbabarang itong si Christian. Maghahanap daw siya ng mambabarang, papakulam nga ako. Ay ko, sige, gawin mo. Okay. So, ngayon, kung nanonood si Christian, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kung nanonood ka ngayon, Christian, kung nanonood ka ngayon, Christian, alam mo na ang ginawa mo sa akin, kaya pagbabayarin mo to. Nung una, pinalampas ko, pero ngayon hindi na maganda. Kasi pati ang anak ko, dinadamay mo, chinachat mo sa mga FB page niya. Ayun. So, yun na lang, Nay. Sasamahan ka ng aming team, inihintay ka na ni Lieutenant Opo, ma'am. para tuluyan ang makapagsampa kayo ng reklamo. Opo, para manahimik na yan. Okay. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ama sa Pasay City humihingi ng tulong para sa 7 taong gulang na anak nito na may iniindang sakit sa puso. Ang ating Ora mismong pagtugon sa kanilang pangangailangan, abangan. At mamaya mga kaaksyon, bago matapos ang ating programa, ay dalawang maswerte na naman ang ating kababayan ang mabibigyan ng maagang pamasko pamasko mula kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan
kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo, para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, dumako naman tayo sa ating satellite office sa Kongreso. Makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po naman po dyan sa inyo. Ano sa ating sabi ko lang. At kasama mo ngayon, Sir Rudy, si Alikman Usngan, ang ama ni Ateya na 7 taong gulang pa lang, ngunit pilit ng lumalaban sa sakit nito sa puso. Magandang hapon po, Tatay Alikman. Magandang hapon din po. Ako po si Alikman Usngan po. Apo, kayo po ay isang Muslim, Tay? Yes po, taga Mindanao po. Apo. Marawi po. Apo, kumusta na po yung kalagayan ng anak niyo po, Tay? Sa ngayon po, medyo hindi po maganda ang kondisyon ng aming anak. Kaya sa kadahilanan po ng 7 years old po ngayon siya. So dapat po, noon pa po kami nakakapag-opera po. Pero sa kadahilanan po na walang pera, noon po. So ngayon nagbabakasakali po ako na baka maoperahan po. Opo. Next year po. Okay. Pang-ilang anak mo po ito, Tay? Panganay po, pang-tatlo ko pong anak. Panganay pero 3 po yung anak ko po. Okay, 3 po yung anak nyo at ito po yung panganay.
Yes po, ma'am. Opo. So 7 taon na po siya ngayon. Opo. Kailan po siya na-diagnose na meron po siyang sakit sa puso? 3 months to 4 months po siya na hospital nung pag-start po ng pag-violet po ng kanyang kamay. So, pina-to-the-echo po namin sa probinsya. So, yun po ang sabi po ng doktor ng taga-province na kailangan po siyang agad ang pupunta sa Manila para po sa operation. Pero sa kadahilanan po noon, noong year 2017 po, na wala pong pera, hindi po ako agad nakapunta po dito. Opo. Ulitin ko lang tayo, 7 taon na siya ngayon. So kailan po na-diagnose? Ilan taon pa lang po siya nung meron po siyang, or nalaman po meron siyang sakit sa puso? 4 months po. 4 months, baby po siya. Ayun, so 4 months pa lang, nalaman nyo na po na meron na po siyang sakit sa puso. Opo, matagal na po na alam ko po na may sakit po siya. Pero yun po yung sabi ko kanina, sa kadahilanan po ng wala pong budget na pagpunta po dito sa Maynila at walang matutuluyan, kaya hindi po kami nakapapunta po dito. Opo, so ibig sabihin niya tayo, ilang taon po kayong naging matatag sa kabila po ng alam po ninyo na meron pong sakit sa puso yung anak po ninyo? 7 taon ko po nagsakripisyo po sa aking anak. So, ngayon po, next year, sana po, maoperahan na po siya. Opo. Kasi yun po yung sabi ng doktor na kailangan na po talaga siyang maoperahan. Kasi medyo mataas na po kasi yung edad niya. So, dapat po noon pa po kami nakapag-opera. Opo, so lumalala po ba yung sitwasyon ng bata? Nahihirapan po ba siyang huminga? Ano po yung mga usual na pinagdadaanan po niya? Noon po, nung 2 years old to 3 years old po siya, nakakapaglaro naman po siya. Pero nung pag 6 to 7 years old na po, hindi na po. So pag pumupunta po kami ng heart center po, bit-bit ko po siya hanggang sa bahay, hanggang sa heart center. Opo, so hirap na din siya huminga. Tay, kayo po, ano po yung hanap buhay po ninyo? Ano po yung trabaho niyo, Tay? Ako po dati, isa po akong security guard sa probinsya. So, kailangan ko pong lumuwas sa Manila para po sa aking anak. So, mas mabuti po magsakripisyo muna. Kaya naman po pagsisihan ko po na hindi ko po pinapunta po dito. Okay, so iniwan niyo po yung trabaho niyo bilang security guard sa probinsya dahil kayo po yung nag-aalaga ng anak po ninyo dyan. Opo, dito sa Manila po, ako po ang nag-aalaga po sa kanya kasi yung po na nag-sideline po sa laundry shop po. Opo, paano po yung dalawa niyong anak? Saan po naiwan? At yung asawa niyo po, asan ngayon? Yung dalawa kong anak po, andun po sa probinsya, kinuha ko muna ng aking mama at saka papa po para po maasikaso ko po yung operasyon po ng aking anak. Kasama mo si Mrs. Jan. Opo, yes po. Okay. Siya po yung nagtatrabaho po dito sa kakilala po namin sa may laundry shop doon po sa Pasay. So, kahit yung pang-araw-araw lang po namin pangkain, yun lang po yung inaanap po namin. No? Okay, so nagtrabaho muna si Mrs. para meron kayong panggastos pang araw-araw. Kumusta naman, Tay? Nakakaraos naman po. Paano nyo natutususan yung mga gamutan ng anak po ninyo? Nakakaraos naman po, paminsan-minsan, umuutang, tapos pagkahon, nagbabayad. Tapos doon po kasi kami nakikituloy sa kapatid ng misis ko po, dyan sa Pasay. So, parang nakakasave po rin kami sa bahay po. Okay. So ngayon po, Tay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Opo, lumapit po ako sa Ako Bicol po dahil nalaman ko po sa mga kasamahan ko po sa GC, sa group chat po, na agara po ang pagbigay po ng guarantee letter po sa Ako Bicol.
Opo, dahil dyan tay, sa nalaman po ninyo, alamin natin kay Ka Rudy kung ano po yung maibibigay sa inyong tulong, kung ano po yung itutugon sa inyo pong pangangailangan medikal. Ka Rudy. Ito nga, itong kababayan natin ito, at ito'y malayo pa. Malayong lugar sa Mindanao pa nang galing. At kanina umaga itong si tatay rito kanina sa ating tanggapan dito sa Kongreso, sa North Gate. Araw kasi ng pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Sa madaling salita, people stay kayo ng ako Bicol Party List para pagkalooban ng ating mga kababayan ng kanilang mga karaingan, lalo-lalo na sa mga ospital. Ito naman si tatay kanina, tumulong sa ating tanggapan at naglakas din ang loob. Naliapitan ako para kausapin at ipakita sa atin ng kanyang mga dokumento na kanyang anak ay na-operahan sa heart center. Opo. At ako naman, dahil ko naman tinawagan ang ating bunting Congressman Saldico, upang patulungan ang ating kababayan Muslim na ito. Makatuwid, hinintay ko muna ang kasagutan ng ating bunting Congressman kung ano ang itutulong sa ating kababayan na ito. Opo, so ngayon po, nalaman nyo na po, Sir Rudy, ano po yung sagot ni Congressman Saldi na maibibigay na tulong para po kay Alikman at para po sa kanyang anak na si Ateya? Opo, ito po ay kagad naman akong tinugunan ng ating buting Congressman Saldico, na bigyan kagad ng 100K ang ating kababayan na yan para makapagpa-opera na ang kanyang anak. Ayun. Opo, Tatay Alikman, 100,000 po ang pinagkaloob ng Ako Bicol Party List para po sa inyo pong anak, para po maoperahan na tatay. Opo, maraming salamat po sa Ako Bicol Party List, pati kay Congressman Zaldico, pati po kay Sir Rudy, sa pagbigay po ng agarang guarantee letter po na 100,000 po. Opo, Ka Rudy, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa pangangailangang medikal ni tatay para po sa kanyang anak. Maraming salamat, Ka Rudy. Maraming salamat din po. Ayun, Tatay Alikman, lakasan nyo lang po yung loob nyo at sabayan nyo po ng panalangin para maging successful po yung operasyon ng inyo pong anak. Opo, maraming salamat po ulit kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List po at kay Sir Rudy sa pagtugon po na pangailangan po namin, lalo po ngayon na mahirap po ang panahon po ngayon sa agarang pagbigay po ng guarantee letter po sa aming mahihirap na katulad po namin. Apo, maraming salamat tatay at ingat po kayo. Eto naman mga ka-aksyon, dumako na tayo sa maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Ayan mga ka-aksyon, baka kayo na yung aming matawagan. Huwag na nating patagalin pa at tawagan na natin ang maswerteng mananalo ngayong hapon. Hello? Hello po. Ayan, hello. Hello. Ano po yung pangalan po ninyo? Sayla Jane po, ma'am. Ano? Sayla Jane. Sayla Jane. Taga saan ka? Catanduanes po. Taga Catanduanes, islang probinsya ng Catanduanes. Ilang taon ka na ba, Sayla Jane? Po, tabi, ma'am. Ilan? 24. 24 years old. Nanonood ka ba sa aming live ngayon? Iyo po, ma'am. Iyo. Okay. Ano yung hanap buhay? Meron ka bang trabaho? May asawa at pamilya, mga anak? May agom na tabi ako, ma'am. Opo. Gunting tabi. Ano? Tapos, para gunting po, ma'am. Ay. Apat ang aki. Okay, yung asawa mo ay barbero? May tabi siya. Oh. Pwede bang pahinaan mo muna? Naririnig ko talagang nanonood ka ng live. Nagfi-feedback talagang ebidensya na ikaw ay nanonood sa aming live. Makinig ka sa telepono, wag muna sa live kasi medyo may delay. So, meron ka ng mga anak, may asawa, isang barbero. Kumusta naman ang inyong hanap buhay? Okay naman?
Sayla, Ay, kasi, may sakit. may sakit yung ano? Yung asawa ko sabi, ma'am. Ay, yung asawa mo may sakit ngayon. Mm, Opo. So, ano ba yung masasabi mo, Sayla Jane, sa kwentong natunghayan mo ngayong hapon? yung kwento niya. Oh, anong tungkol sa boyfriend niya? Ano? Siya magpatol doon. Kasi manloloko yun. Okay, manluloko yun. Ikaw ba, nagkaroon ka na ba ng boyfriend na manluloko? Wala pa po, ma'am. Ayun, wala pa. So, gusto mo pa magkaroon ng boyfriend? Ayaw na po. Ayaw na May po. asawa na po ako. Ayan, tama yan, ano? So, focus na lang kay Mister. So, congratulations. Alam mo ba kung bakit ka namin tinawagan? Opo. Bakit? Hello, Sayla Jane. Nanalo ka ng 500 pesos. Ha? Alam mo bang nanalo ka ng 500? Hoy, kayong dalawa, ayusin nyo nga. Sayla Jane! Opo, ma'am. Ayun, nanalo ka ng 500 pesos. Opo. Ayun, so congratulations sa'yo, no? Huwag mong ibababa yung telepono dahil kukunin pa namin yung detalye mo kung paano maipadala sa'yo yung 500 pesos. Ay po, ma'am. Thank you. Okay, you're welcome. Alright, congratulations! 500 pesos ang napanalunan ni Sayla Jane. Dumako naman tayo sa pangalawang winner of the day. Hello? 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 Hello po. Opo, pwede po ba magpa-deliver? Ha? Ano po yun? Ayun. Ay, salamat. Natuwa si nanay. Nay, ano po? Pwede po ba magpa-deliver, nay? Ano po yun? Pwede po magpa-deliver ng graba at bye-bye. Buhangin at... magpapa-deliver po kami ng buhangin at graba. Okay lang po yan, ma'am. Dati po ako nagagrabat na buhangin. Tugma! Tugma, ano, nay? Ano po yung pangalan niyo, nay? Rita po. Rita? Opo. Rita ano? Rita Ingracia po. Rita Ingracia. Taga saan ka, Rita? Taga Tamaco po. Taga Tabaco City, Philippines. Ilang taon na po kayo, nay? 37 po, Ma'am Remy. Ay, salamat. Nakilala mo ako. 37 years old. Kayo po ba ay may anak na't asawa? Meron po, 3 po anak. 3 ang anak. Ilan ang asawa? Isa lang po. Ayun, isa lang. Opo, nanay, nanonood po ba kayo ng aming live? Opo. Ano yung masasabi mo sa mga kwentong natunghayan mo ngayong hapon? Para po kay Kuya, sana tigilan niya na si ate para manahimik na rin po. Ayun. Para na rin po sa kaligtasan. Tama, tumpak. Alam mo ba kung bakit ka namin tinawagan, nanay? Hindi po. Hindi mo alam kung bakit kami tumawag sa'yo? Makikipagkwentuhan lang sana ako. Okay lang ba magkwentuhan tayo sa loob ng 5 oras? Ay, okay lang po yun. Pahinga naman po ako ngayon eh. Ay, salamat. Ay, sige, nay, umpisaan natin, nanay. Kailan ka po ipinanganak? August 20, 1987 po. Okay, kailan ka po nagka-boyfriend? Ano po, 22. 22 years old, saan ka po nag-aral? San Antonio, Tabaco City po. Kumusta naman yung experience mo sa una mong boyfriend? Ay, okay naman po. Okay, nay. Okay lang talaga sa'yo, nay, mag-usap tayo ng 5 oras? Ay, okay lang po. Ayan, nay. Nay, nanalo po kayo ng 500 pesos. Thank you so much po. Ayun. Saan niyo po gagamitin yung 500? Para po pang ano na rin po, pang Noche Buena na rin po sa mga anak ko. Ayun! Advance! Merry Christmas po, nanay! Congratulations! Dahil kayo po yung maswerteng napili ngayong hapon mabigyan ng 500 pesos handog ni Congressman Saldico. Congratulations po, nay! Thank you so much po. Huwag niyo pong ibababa yung telepono, ano? Kakausapin pa po kayo ng aming staff para malaman po ninyo kung paano niyo po matatanggap itong 500 pesos ngayon mismong araw, nay.
Thank you so much po. Ayan, congratulations! Sa mga gusto naman dyan manalo, manood lang po kayo ng aming live program tuwing 1:00 ng hapon at maaari po kayong manalo ng tumataginting na 500 pesos. Siguraduhin nyo nang umantabay sa aming programa at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. Muli mga kaaksyon, para sa ating mechanics, panoorin po natin ito. Mga kaaksyon, Pasko, Pasko, Pasko na namang muli! Gusto mo ba ng maagang pamasko? Dahil ngayong buwan ng Disyembre, ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico ay araw-araw nang mamimigay ng 500 pesos! Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sundin na ang ating mechanics! Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live program mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, mag-like, share at comment sa aming live program ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook Messenger, pangalan, address at contact number. Oh, huwag niyo nang palampasin to Sumabaybay na sa aming programa. Baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng 500 pesos! Merry Christmas mga kaaksyon! So ayan mga kaaksyon, simple lang ang aming mga mechanics. Kaya ano pa mga kaaksyon, manood lang po kayo araw-araw. Eto mga kaaksyon, 9 days na lang, Pasko na. Advance Merry Christmas mga kaaksyon! Sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula 10:00 ng umaga hanggang 12:00 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang